Genesis chapter 22. Tines ng Diyos si Abraham. After ng ilang panahon, tines ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos. Abraham. Sumagot naman siya. Nandito po ako. Ano po yon? Sabi ng Diyos. Isama mo ang anak mo, ang kaisa-isa mong anak na si Isaac, na mahal mo, at pumunta kayo sa lupain ng Moria. Ialay mo siya sa akin bilang sacrifice. Doon sa bundok na ipapakita ko sa iyo. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy para sa gagawing sacrifice. Tapos, niredy niya ang donkey niya. Umalis siya kasama si Isaac at yung dalawa niyang alipin papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nung pangatlong araw, natanaw na ni Abraham yung lugar na pupuntahan nila. Sabi niya sa mga alipin niya, "Dito na lang muna kayo. Kasama ang donkey. Pupunta kami doon ng bata at magwo-worship. Tapos, babalikan namin kayo." Pinabuhat ni Abraham kay Isaac yung mga kahoy na gagamitin para sa sacrifice. Tapos, dala naman niya yung kutsilyo at yung pampaapoy. Nung naglalakad na sila, sabi ni Isaac, "Tay!" "Ano yun, anak?" Sagot ni Abraham. Sabi ni Isaac, "Meron tayong pampaapoy at mga kahoy. Pero nasaan yung tupa na iaali natin?" Sumagot si Abraham, "Ang Diyos ang magbibigay nun." Kaya tumuloy na sila sa paglalakad. Pagdating nila sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya, gumawa si Abraham ng altar at inayos niya doon yung mga kahoy. Tinali niya ang anak niya at hiniga niya sa altar sa ibabaw ng mga kahoy. Tapos, kinuha niya ang kutsilyo para patayin ang anak niya. Pero bigla siyang tinawag ng anghel ni Lord galing sa langit. "Abraham! Abraham! Ano po yun?" Sagot niya. Sabi ng anghel, "Huwag mong saktan ng bata. Huwag mo siyang gawa ng kahit ano. Alam ko na ngayon na may takot ka sa Diyos kasi hindi mo pinagdamot sa kanya ang anak mo, yung kaisa-isa mong anak." Tumingin si Abraham sa paligid at ayun, may nakita siyang lalaking tupa na nasabit yung sungay sa mga sanga ng mababang puno. Kinuha ni Abraham yung tupa at yun ang inalay niya bilang sacrifice, imbis na yung anak niya. Tinawag ni Abraham ang lugar na yun na si Lord ang nagbibigay buhay. At hanggang ngayon, sinasabi pa rin ng mga tao na sa bundok ni Lord, siya ang nagbibigay buhay. Mula sa langit, tinawag ulit ng anghel ni Lord si Abraham. "Ito ang sinasabi ni Lord. Sumusumpa ako sa aking pangalan dahil ginawa mo ito at hindi mo pinagdamot ang iyong anak, ang kaisa-isa mong anak. Sobrang ibe-bless kita at pararamihin ko ang mga anak mo. Singdami ng mga stars sa langit at mga buhangin sa dagat. Tatalunin ng mga anak mo ang mga kaaway nila at hihingin ng lahat ng bansa na i-bless ko din sila gaya ng pag-bless ko sa lahi mo. Mangyayari lahat ng ito kasi sumunod ka sa akin." Tapos nun, bumalik si Abraham sa mga alipin niya at magkakasama silang pumunta sa Beersheba. Doon tumira si Abraham. Ang mga angkan ni Nahor. After nito, nalaman ni Abraham na nagkaroon ng 8 anak si Milka sa kapatid niyang si Nahor. Si Uz ang panganay. Sumunod si Buz, si Kemuel na tatay ni Aram, si Jeked, si Hazo at Pildash, si Jidlaph at si Betuel na tatay ni Rebeka. Anak ni Milka ang 8 ito kay Nahor na kapatid ni Abraham. Si Reuma naman ang asawang lingkod ni Nahor. May 4 silang anak, sina Teba, Gaham, Tahash at Maaka.